Ngayon lang ulit nakitang masaya si Anthony Davis at mukhang excited sa pagbabalik niya sa Los Angeles Lakers. Halos kakulitan niya ulit ang buong Lakers team imbes na maging focus sa bago niyang team. Easy win ulit para sa Lakers. Parang fan lang ng LA itong si Anthony Davis na nanonood ng game na parang hindi siya part ng Wizards. Mas active pa siya sa mga player ng LA kaysa sa sarili niyang team. Parang gusto pang sumali sa pregame ni LeBron. Based pa sa postgame interview ni Rui Hachimura, nakakalimutan niyang si Anthony Davis na trade nga pala sa Wizards. Based pa kay AD sa pregame interview, namimiss talaga niya ang Los Angeles. Storm is coming. Lalo na't pakiramdam niya bilong talaga siya doon dahil parang bahay niya yung Los Angeles na kapag nakikita pa niya yung mga banner parang kakaiba na nasa kabilang team na siya. Pwede naman bumalik si Anthony Davis, buyout lang katapat niyan. Based din kay AD, next season na siya babalik at pinagagaling pa niya yung kanyang kamay. Mukhang namuti rin yung mata ng Wizards sa kanya ngayong season, kakaintay kung maglalaro pa ba. Kasi dati nung nasa Los Angeles pa itong si Anthony Davis, after na lang mag-champion, lagi silang nasa play-in. Sila yung Miami Heat dati. Ngayon naman, since umalis siya ng Lakers at 2 taon kay Luka, labanan lagi sa top 3 itong Los Angeles. Si Bronny James naman babad sa laro. 26 minutes, 6 points, 1 rebound, 1 assist, 1 steal. Yun nga lang, 2 out of 10 sa field, 0 out of 5 sa 3-point area. Pero naka-pick and roll naman sila mag-ama. Taob si Dalton na meron lang 4 minutes. 9 games na ngang hindi nakapaglaro si Dalton dito sa Lakers, tinipid pa sa minuto. Baka sinabi ni Redick sayang din sa laba. Hatire ng scoring sa Lakers, merong 21 points si LeBron tapos 3 player ang naka 19 points, si Reeves, Hayes at si Kennard. Sa 25 games pa ni Luke Kennard ngayon sa Lakers na meron siyang 22 minutes per game, pangatlong beses pa lang niyang umabot ng nasa 10 attempts. Ang tipid din tumira nitong si Kennard kaya siguro wala tong child support. Timing din pala na nasuspinde si Luka dahil ang sunod nilang kalaban ay Cavaliers, back-to-back game pa. Makakatapat sana ni LeBron sa home court ng Lakers yung player na nag-call out sa kanya na binigyan dati si LeBron ng Cavaliers ng tribute pero hindi nagustuhan ng player na to, si Jalen Tyson. Siya yung tumawag na Donovan Mitchell City na yung Cleveland at hindi na si LeBron. Nabash pa siya online na biglang binawi rin yung sinabi niya. Hindi kasi maglalaro si Tyson sa game versus Lakers dahil injured. At baka mabawian pa ni LeBron sa home court nila. Makakatapat din kasi ng LA si James Harden na bagong part ng Cavaliers. Nung last time, easy win sa Cleveland, tambak ang inaabot ng Lakers. Kung mananalo kasi ang Cavaliers kontra sa Lakers, masisecure nila ang playoff spot sa East. Ang Lakers naman, technicality, dahil sa panalo nila sa Wizards, 7 games ahead na sila kontra sa Suns. 7 games remaining na lang ang Lakers at Suns. Pero dahil sa tiebreaker na nasa Suns, hindi pa sila malagyan ng extra standing para masecure yung spot. Nanalo din kasi ang Suns kontra sa Memphis. So either manalo ng isa ang Lakers or matalo ng isa ang Suns para malagyan ng X itong Lakers at pwestuhan na lang kung sino makakatapat nila sa first round. Sa game naman ng Pistons at Thunder, tinatawagan na ngayon ng foul si SGA kapag mga crucial play. Winave kasi yung game winner niya sa regulation versus dito sa Detroit na malaki ata yung karga ng mga official sa kalaban. Yung ginawang tulak nitong si SGA, halos katulad lang din yun ng ginawa niya nung last 2 minutes pero hindi tinawagan ng offensive foul. Mukhang pumutok na ata yung bubble wrap nitong si SGA kaya natawagan ng foul. Pero hindi rin eh. Panalo pa rin naman ang Thunder kontra sa Detroit. Pero si SGA naka 47 points, nasa 21 out of 25 free throws. Dalawang player lang sa OKC ang nakakuha ng free throws. Si SGA na meron 25 attempts at si AJ Mitchell na nasa 6 attempts. Kaya siguro din tinawagan si SGA ng foul para hindi halata. Kaya tinanong din si SGA sa postgame interview kung gusto ba niyang magbigay ng MVP case or narrative para manalo ngayong taon. Katulad ng ginawa ni Wemby na nangampan niya si Wembanyama. Based naman kay SGA, hindi niya kailangan mangampan niya. Ipapakita na lang niya sa game. Dahil si Wemby ang nagkaroon ng fastest double-double. 10 points, 10 rebounds, and 8 minutes. Versus yun sa Bulls na may total si Wemby na 41 points, 16 rebounds at 3 blocks. Sa MVP case, nangunguna talaga si Jokic, sunod si SGA tapos Luka. Si Wemby pang-4 pero attach siyang manalo ngayon taon dahil sa big contract na masisecure niya sa off-season kapag nanalo siya. At salamat din kay Wemby, nakapaldo na ako dahil naka 50 wins na yung San Antonio dahil sa kanya. Wala lang, sinare ko lang.